Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, ang Preacher Lester Yabut. Kasama po ng Ma'am Sheila and Brother Shem. At kayo po ay muling nakasubaybay sa Hardin ng Panalangin, ng online ministry po ng MIBC Silangan sa pangunguna po ng Pastor Mike Digan. At muli, kami po ay nagagalak na kayo makasama para sa isang oras po na tayo po ay mananalangin sa bawat isa at makakarinig din po tayo ng pag-aaral ng salita ng Panginoon. Babati po muna tayo sa lahat ng ating nakakasama na ngayong hapong ito. Magandang hapon po Ma'am Joyce Digan, maging kay Sister Lady Digan Valdez. Good afternoon po. Tita Annette Guevara Kiben, magandang hapon din po. Sister Venus de Guzman, magandang hapon. And then tignan ko po lang po dito, Nanay Susan Jose, magandang hapon din po sa inyo. Ayan. At tayo po ay magsimula na sa ating gawain ngayong hapong ito. Let us pray. Ama naming banal na nasa langit, muli kami po ay nagagalak at tutuwa na kami po ay may kalayaan na muli magsama-sama online sa pananalangin, Panginoon, upang mailagak namin sa inyong paanan ang aming mga ninanais, sa aming mga kahilingan. Ngayon din, Panginoon, sa muling pagkakataon, makarinig po ng inyong salita. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw na to. Pagkabayan niyo po ang bawat isa na nakikinig at makikinig pa sa gawaing ito. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyo po ang papurit, kaluwalhatian, sa ang papurit pa sa salamat, Panginoon. Ito ang aking manalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at Amen. Ayan po. Magandang hapon din po kay Nanay Winnie Crame. Good afternoon po. At ayan, na-swipe ko na naman pataas at nag-iba naman yung live. Ayan po, ayan. At tayo po ay dadako muna sa ating praises and thanksgiving. Tulad po na ipangako natin last week, ay babatiin po natin lahat po nung ating mga hindi nabati last week. Noong tayo po ay sa ibang lugar nag-conduct ng Hardin ng Panalangin. So, batiin na po natin. July 1, nagdiwang po ng kanyang kaarawan, Nanay Winnie Crame. Yan, belated happy birthday po. July 3 naman po, ang Sister Joylene Casiao. At July 4, Ma'am Maris De Vega. At si Jackie Mariano. Yan, belated happy birthday po. Noong July 5 naman po, ang Preacher Marlon Rupisan ay nagdiwang ng kanyang kaarawan. And then July 6, ang Pastor Jennifer Poy Aguilar. Ayan. July 7, si Brother Jack Villar. At bukas, July 10, si Kuya June Santos at si Tita Evelyn Juliesa. Sa July 13 naman po ay Nanay, ang Ima Zenny Ortiz Paras, ang Pastor Leoncio Redalosa, si Elijah Andre Yasmundo or si EA, at si Pastor munit pala to. Ayan, sa July 13 po, tatlo lamang po And then sa July 14, ang aking pong tiyahin, Nanay Daisy Alvarez. Advance happy birthday po sa lahat ng ating nabanggit. And then let us also greet sa noong July 7 naman po, nagdiwang ng kanyang pastoral anniversary ang Pastor Lito Paraiso. Dadako po tayo sa ating mga church anniversaries. Moriah Bible Baptist Church sa Tumana under Pastor Jerry La Rosa. At nagdiriwang din po ng anniversaries ang Maranatha International Baptist Church sa Burgos. And then Maranatha International Baptist Church sa Marikina under Pastor Neil K. Kep. Ito po ay magaganap sa July 28. Ayan. Dadako naman po tayo sa ating mga praises. Praises from Tita Annette Guevara Kiben. Dininig po ng Panginoon ang ating panalangin at naging maganda po ang kanyang laboratory test. At nagpapasalamat po siya sa ating mga panalangin. To God be the glory. Amen. At nawa po talaga naman po tunay po na ang Panginoon ay tumutugon pa rin sa ating mga panalangin. And then from Sister Carmelita Belen, at nagpapasalamat po siya sa natapos na camp. At naging blessing po sa kanila sa kabila po ng
mga challenges po nila, no, ay patuloy po silang ginagabayan ng Panginoon. And then praises din po dahil bago daw po umulan ay nakapaglako po sila at nakapagbenta po sa kanilang business. And then praises din po from Sister Lynn Hapitana sa trabaho po ng kanyang asawa. At ako po marahil po pati mga campers natin, ano, tayo po ay nagpupuri sa Panginoon sa natapos na FIBAB camp ditong last week nga po, kung saan ang ating young people and ang ibang church members po ay nagkaroon ng kanilang mga commitment to serve the Lord. Isa-isahin po natin yan. Maganda yan para maipanalangin din po natin mamaya, ano. So from Brother Sam, ang kanyang commitment po ay magamit bilang isang preacher. Sister Venus naman, ang kanyang commitment ay maging isang preacher's wife. And then ang Brother Shan, ang kanyang commitment ay maging missionary. Ang Brother JR ay maging local missionary, at ang Sister Nika ay sa world missionary naman po. Sister Carmelita, ang kanyang commitment ay to support the missions. And then Sister KK ay maging Bible student someday. Siya po ay elementary pa lang ata itong si KK, ano? So meron na siyang desire, heart's desire na maging Bible student. And then Sister Tiffany, Sister Trixie, and Sister Eliza, ang kanila pong ninanais may magamit bilang mga soul winners. Ang Brother Wilson ay ang kanyang heart's desire ay maging pastor, ano po, at purihin po ang Panginoon. And then ang aking anak, ang Brother Shem, ang kanya pong heart's desire ay maging church driver. At yan po ay siguro pagdating niya ng 18, nawa meron ng sasakyan ng ating church. Pero pag wala pa po, ay ako muna ang kanyang ipagdadrive. Ayan. Ayan po ang ating mga naging commitments, ano po, at sana po ay panalangin po natin sila sa kanilang mga naging heart's desires para makapaglingkod sa Panginoon. Of course, we also pray na kung ano man ang maging tawag sa kanila ng Panginoon, ang siya po mangyari. Ayan po. At bati na po muna tayo, no, sa ating pang mga nakakasama. Deacon George Cardenas, magandang hapon po. Ma'am Baby Villamiel, magandang hapon din po. Ayan, sabi po rito ng Nanay Susan Jose, birthday po ni Miss Jose sa July 16. Akin pong dating teacher sa Maris. Ayan, sasama po natin yan sa ating greetings, ano po, sa July 16, si Miss Jose. Ayan. Sister Joylyn Casiao, magandang hapon din po. At salamat sa pagsama sa atin sa Hardin ng Panalangin. Ayan. And then dadako po tayo, no, naman sa ating mga condolences, at we always encourage everyone to pray, no, sa mga families, especially ang Oraran Pacheco families and the relatives for the passing of our beloved Sister Priscilla Hannah Pacheco last June 12. Ang Martinez family and relatives for the passing of Cristina Martinez, at ang Florendo family for the passing of Milo Florendo. Mahalaga po na maipanalangin din po natin ang mga pamilyang naiwan po ng kanilang mga mahal sa buhay. Let us pray for their comfort at kaaliwan po mula sa ating Panginoon. Babanggit po tayo ng ilang mga sick brethren and loved ones, maging ibang mga prayer requests, at mamaya po ay patuloy natin ipapanalangin ang lahat ng nasa ating listahan. From tignan ko lang po rito, ano, patuloy natin ipanalangin ang Sister Baby Aya sa kagalingan po ng kanyang hyperthyroidism. And then ang Tatay Tony Garvilas, patuloy po natin ipanalangin sa kanyang complete recovery. At si Monica Hernandez, siya po ay nasa ospital, panalangin po natin siya. And then panalangin po natin, no, ang complete healing ng auntie ng aming kaibigan si El Adrias, na pangalan po ay Joy Lade Mora. And then patuloy po natin panalangin si Elena Evilia para sa kanyang complete recovery. Ayun po, kung mayroon pa po kayong naisip panalangin na may sakit po, ano, i-comment nyo lamang po at isasama po natin sa ating prayer time. Ayun, pati po isama rin po natin si Cheryl Valle, na po, siya po ay mayroong breast cancer stage 4. Isama po natin siya sa ating pananalangin. At maging ang kanyang family members po, ano, ni El Adrias ay ating patuloy na ipanalangin.
And sa iba pong mga prayer request from Beth Corios, good health and spiritual growth and that everyday travel po sa kanyang trabaho. From Erlinda Kagomok, patuloy na pag-iingat sa kanila sa araw-araw na pagtrabaho niya sa Qatar at maging sa kanyang dalawang anak na lalaki na nasa Pilipinas. And then, sama natin sa panalangin Sister Alexis Salazar, ang kanyang prayer request, good health sa kanyang family, kalusugan sa bawat isa sa church building, at pag-iingat po sa kanila at maging sa kagalingan po niya sa ano kayang karamdaman ito. Sige po, ipanalangin po natin siya. And then Sister Lynn Hapitana, ang kanyang prayer request ay para sa kanyang mga anak at kanyang asawa, good health at bigyan po ng matibay na pangangatawan para po sa kanilang mga trabaho at habang buhay po para sa kanilang mga anak. And then ingatan din po ang kanyang mga anak sa darating na pasukan at makabili rin po sila ng mga gamit sa eskwelahan. At prayer request from Sister Carmelita Belen, salvation ng kanyang family and friends, maayos na kalusugan po sa bawat isa, patuloy na pag-iingat po sa kanyang pamilya, maisabuhay po no, kanilang mga heart's desire noong camp. Ingatan po ang Brother Wilson sa kanyang pagtatrabaho, wisdom and knowledge po mula sa salita ng Panginoon at maging ang financial church ng ating church building. And then makasama rin po nila ang kanilang mga mahal sa buhay sa paglilingkod sa Panginoon at provisions po para sa kanilang pangangailangan, maging sa supply po ng gamot ni Kuya Wen at magkaroon din po ng sariling kuryente at tubig ang church. Then ipanalangin din po natin ang prayer request ng Sister Sherilyn Valdez. Let us pray for Rafael. Siya po ay nasa Cebu City. Last Saturday po kasama ng mga delegates sa Region 4A, Calabarzon for National Schools Press Conference. At ang kanyang panalangin, maging fair ang labanan ng mga region at gabayan po sila ng Panginoon sa kanilang pag-uwi dito sa Laguna. Also, let us pray for Ate Alex para maipasa po ang kanyang mga subjects at ang kanyang thesis. At patuloy natin ipanalangin ang health and financial needs po ng Valdez family. Ayan. Alam mo po, of course, patuloy natin ipanalangin ang ating mga senior citizens, ang ating mga elders, maging ang ating online ministries. Ipanalangin po natin. Mamaya po, yan po ay actually mag-flash naman po yan sa screen. Kung meron po kayong maaalala dyan, mababasa sa ating panalangin, pakisama po sa ating prayers. At bago po tayo tumungo sa ating special number, magandang hapon po muna kay Sister Helen Ortiz Paras, gay din kay Sister Carmelita Belen, Brother Robert Soriano, magandang hapon din po. At magandang hapon din po kay Sister Elena Evilla. And then Sister Percy Zapata, magandang hapon po. Maging kay El Adrias, magandang hapon. At kay Sister Baby Aya. Yan lamang po muna, no? At patuloy niyo po i-comment ang inyong mga prayer request at isasama po natin yan sa ating prayer time. At this point po ay makakarinig po muna tayo ng isang tanging bilang. My heart is so proud, my mind is so unfocused. I see the things you do
as long as you sing in my face. You walk in the part of my daily sufficient grace. You are so patient with me, Lord. As I walk with you, I'm learning what your grace really means. The price that could never pay was paid at Calvary. So instead of trying to repay you, to simply obey you by giving up my life to you for all that you've given to me. I ask you how many times will you pick me up when I keep on letting you down, and each time I'll show your glory, how far will forgiveness apart, and answer my child, I love you, and as you love to sink my faith, you walk in the heart of my daily sufficient grace. Maraming salamat po sa tanging bilang mula kay Sister Benajoy Maragon. Ang kanyang pinawit ay pinamagatang Grace. At bago po tayo tumungo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, ay from Sister Percy, patuloy po natin panalangin ang ating mga kapatirang may sakit. At magandang hapon din po kay Nanay Amihan Sarya Yabut. At tingnan lang din po natin kung meron pa tayong na idagdag dito. Sister Bing Rain Severino, good afternoon po. At ayan, marami pong salamat sa pagsama sa hardin ng panalangin. Tayo po ay dadako na sa pag-aaral ng ating salita ng Panginoon. Please turn your Bibles into the book of Psalm chapter 1. Sa Old Testament po yan. At basahin po natin ang Psalm chapter 1 verse 1 to 3. Psalm chapter 1 verse 1 to 3, the Bible reads, Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season, his leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Yan. Ang ating devotion this afternoon ay pinamagatang Choose Your Friends Carefully. Choose Your Friends Carefully. Meron po tayong mga sikat na saying na sinasabi na tell me who your friends are and I will tell you who you are. Ang ibig po sabihin nito na ang mga tao po kasi we tend to group ourselves, depende dun sa mga tao na merong katulad natin, parang merong like-mindedness kung saan iisa ang uri ng pag-iisip, at minsan ang mga grupo po natin na sinasamahan ay yung kung saan mayroon tayong kapareho na behavior. Kaya nga po makikita natin minsan sa eskwelahan may mga grupo ng mga jokers, masayahin, may mga grupo ng mga mahilig mag-aral, meron din mga grupo na hindi mahilig mag-aral. Sama-sama po 'yan. Pero meron pa pong isa. Meron din pong pagsasama, samahan ng mga tao o grupo ng mga tao dahil meron po silang isang goal, Meron silang nais na makamit.
At meron nga po mga sinasabi, no, may mga studies tayong nabasa na ang ating daw pong sibilisasyon, ang ating civilization, nagsimula siya dahil merong mga individual na tao na nagsama-sama para sila ay mag-survive. The goal is for them to survive. At sabi nga po, di ba, there is strength in numbers. Kapag marami kayo, ay mas malakas, no? Mas magiging malakas kayo. Pagkatapos nga po ng Great Flood, no, ayon sa ating Biblia, no, after the Great Flood, nung nagsimula na po uling dumami ang tao sa lupa, ay hindi po ba nabasa natin dito na nag-gather din sila under the leadership of Nimrod. At ang goal po nila ay para itayo ang Tower of Babel, Tower of Babel. So, hindi lang po dahil sa behavior, hindi lang po dahil sa like-mindedness kaya nagkakaroon ng grupo-grupo, kundi minsan meron din pong reason na nagkakaroon ng same groups based on a common goal. At dito sa atin, bilang mga mananampalataya, this is a very important aspect in our life to consider. Especially pag binasa po natin yung naging main text po natin this afternoon, no? Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Paano bilang mananampalataya, paano ba tayo makakaiwas sa counsel of the ungodly? Paano tayo hindi tatayo sa way of the sinners, at paano tayo hindi uupo sa seat of the scornful? Yan po ay sa pagpili ng ating mga sasamahang tao, sa pagpili ng ating mga kaibigan, no? And this is the main topic that I would like to meditate today. How do we follow Psalm 1? No? Paano tayo magiging blessed, 'di ba? Ang sabi nga po dito, the delight is in the law of the Lord, and his law doth he meditate day and night. Kaya natin gawin ito individually. Ano po? Pero again, tulad ng akin na nabanggit kanina, malaking impluwensya rin po ang grupo o mga tao na sasamahan natin para matupad din po itong verse number 2. At kapag nagawa po natin ito, sabi sa verse number 3, and he shall be like a tree planted by the rivers of water, at that bringeth forth his fruit in his season. So, how do we do this? No? We can do this individually, yes. Pero let us not forget na yung environment natin ay malaking ding factor for the success on how we can do this. So, especially po sa mga bagong mananampalataya, kapag ka po tayo nagtiwala at nanampalataya sa Gospel of Christ, no, na ang ating Panginoon Kristo ay Diyos na nagkatawan tao sa lupa, siya po ay nabuhay na walang kasalanan, siya rin po ay pinako sa krus, no, namatay, inilibing, at pagkatapos ng 3 araw siya po ay nabuhay na mag-uli. At para po ito sa kabayaran at kapatawaran po ng ating mga kasalanan, the past, present, and future sins. And the Bible tells us that kapag ka po tayo nanampalataya at naniwala dito, we become new creatures in Christ. Ito na yung mga bagong mananampalataya. Ito na yung mga nanampalataya sa Panginoon, and now the Bible says na once you believe in the Lord Jesus Christ, you become a new creature in Christ. Yan po ay mababasa natin sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Sabi po dito, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. So, dito sa binasa natin, being a new creature in Christ, ito po ang pinag-uusapan po dito ay bagong buhay, no? Bagong simula. Pero paano ba 'to nangyayari? How can we be new creatures in Christ? Paano tayo nagkakaroon ng panibagong buhay kay Kristo? Bago po kasi tayo maniwala sa ating Panginoon, bago tayo makakilala sa ating Panginoong Kristo, ang sinasabi din po ng Biblia na tayo po ay patay sa ating mga kasalanan. We are dead in our sins. Pero nung tayo po ay nanampalataya, tulad nung sa nabanggit ko kanina, no, sa Gospel of Christ, yung ating espiritu ay binuhay, nagkakaroon ng renewal of the spirit, at we are given a new man. Yan po ay mababasa natin sa Book of Ephesians chapter 4, 21
2:24. Sabi po rito, if so be that ye have heard him and have been taught by him, as the truth is in Jesus, that ye put off concerning the former conversation the old man, which is corrupt according to the deceitful lusts, and be renewed in the spirit of your mind, and that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Sabi po sa verse 23, no, there is a renewing in the spirit. Nagkakaroon ng regeneration ng ating espiritu. Dati tayong patay sa ating mga kasalanan, patay ang ating espiritu, pero pag tayo po ay nanampalataya sa ating Panginoon Jesucristo, nagkakaroon ng tinatawag po nating regeneration. At sa proseso pong ito, no, huwag tayo nanampalataya, merong regeneration of the spirit, at the same time, nagkakaroon din po ng indwelling of the Holy Spirit. So, merong dalawang espiritu ngayon na nasa atin, the new man, no, ang ating spirit that has been quickened, and the indwelling of the Holy Spirit. Ano po ang sinasabi dito sa Romans 8? Po, basahin po natin sa Romans 8:16 to 17. Sabi rito, the Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. And if children, then heirs, heirs of God, and joint heirs with Christ, if so be that we suffer with him, that we may also be glorified together. Sabi po dito, no, sa verse 16, napansin nyo, dalawang spirit. The Spirit, yung may capital S, which is the Holy Spirit, bears witness with what? With our spirit, yung merong lowercase na S, no? Na anong wini-witness nito? Anong pinapatotohanan ng Holy Spirit na ito? That we are children of God. At hindi po mangyayari ito kung tayo po ay patay pa sa ating mga kasalanan, no? At hindi pa binubuhay muli ang ating mga espiritu. Therefore, if we want to be born into the family of God at maging anak po tayo ng Diyos, no? The process is mananampalataya, muna magtiwala sa ating Panginoon Jesucristo, sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, sa kanyang tinatawag na gospel. And then pagka nangyari po iyan, instantly ay magkakaroon ng regeneration of the Spirit and indwelling of the Holy Spirit. At yan po ang binasa po natin, yan po ang sa pangyayari pong yan, nagiging anak po tayo ng Diyos. And by becoming a child of God, nagiging bagong creature po tayo. Yung new man na sinasabi, ito po yung regeneration of spirit at indwelling of the Holy Spirit. At bilang bagong nilalang kay Kristo, hindi ba dapat magkaroon din tayo ng mga bagong fellowship with new friends? Kasi old things are passed away. So new things ngayon, bago na lahat. So dapat pati ang ating fellowship magbago na rin. So basahin po natin kung bakit sa Romans 8:1. Sa book of Romans din po, no? Chapter 8 verse 1. Sabi po rito, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Sabi po dito, na kung makikita natin, lahat ng nampalataya, lahat ng nakay Kristo na, ang expectation po sa atin ay lumakad hindi sa pita ng laman, kundi sa Espiritu. Sapagkat meron na nga po tayong Holy Spirit at na-renew na rin po ang ating Espiritu. And it will be very difficult for a new Christian, sa isang bagong mananampalataya, na lumakad with the Spirit, na lumakad sa Espiritu, kung ang sinasamahan niya ay yung mga dati pa rin yung kaibigan na hindi pa naman nakakakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Pagka po tayo ay bago, no, andyan pa rin po kasi yung temptation. Naggawin pa rin natin yung mga dati nating ginagawa bago tayo makakilala sa Panginoon. Pagka ang mga kaibigan natin, no, ay hindi pa naman nakakilala sa Panginoon, more or often than not, ang gawain po ng mga yan ay sa mundo pa, sa mga karnal pa, and mas madalas po na ito po ay nagiging kasalanan din po. So, paano tayo magkakaroon, no, ng walking in the Spirit kung sinasamahan natin ay not walking in the Spirit?
So halimbawa, no, pagka may problema ka, ano ba usually ang sinasabi ng mga dati nating kaibigan na wala pa sa ating Panginoon? O kulang ka lang sa ganito, kulang ka lang sa tara punta tayo sa ganito, tara ganyan. Ang hatak sa'yo papunta sa mundo hindi papunta sa espiritu. No, ikaw bilang bagong mananampalataya, hindi pa naman ganun kalalim ang pundasyon mo, no, ang pag-aaral mo sa salita ng Diyos, napakadali na mahatak tayo muli sa mundo. Normally, di ba? Kasi aminin naman po na kahit naman ako, ang aking mga kaibigan bago ako naging mananampalataya ay talaga namang masasabi nating ang goal lang namin noon yumaman, no? Ang goal lang namin noon magsaya. Ang goal lang namin noon ay kung may problema, edi daanin namin sa kung ano-anong bisyo. So yan po usually kapag ka ang mga kaibigan natin, mga tao hindi pa nakakilala sa Panginoon, na laging takbuhan sa mundo, no? Entertainment, pag may problema sa mundo, pag kasiyahan sa mundo. So, kung bilang bagong mananampalataya, paano ka, 'di ba? Imbis na hilahin ka papunta kay Kristo, ang nangyayari, itinutulak ka pabalik, no, sa mundo. At ganun din naman po yan sa mga luma ng Kristiyano katulad ko, sa mga dati na matagal ng Kristiyano. Kung mapapansin nyo, as we grow spiritually, habang tayo nagbabasa at nagme-meditate sa salita ng Panginoon, habang nakikinig po tayo ng mga preachings about the Word of God, habang tayo nakikipag-fellowship, no, sa mga Kristiyano rin, kung mapapansin nyo, naturally, nawawala na tayo ng oras sa mga dati nating kaibigan. Hindi na natin sila kaibigan, pero mas dumadalang na yung pagsama natin sa kanila. Mas dumadalang na minsan yung pakikipag-usap natin sa kanila. And it has become natural. Sa case ko, dahil na rin siguro, kasama na rin dyan ang concentration ko ngayon sa pamilya ko, no, sa paglilingkod. Syempre, 24 hours lang naman ang oras natin sa isang araw. Mawawalan ka talaga ng oras kasi magkakaroon ka ng prioritization. At mas maganda, no, if we are prioritizing to na sinabi nung sa ating main text, no, kung ang delight natin is in the law of the Lord, na we meditate on it day and night, at kasama po dyan sa delight na yan, syempre ang utos na we take care as husbands, no, we take care of our families. So nawawalan ka talaga ng oras sa mga dati mong kaibigan, sa mga dati mong ginagawa na nasa mundo. So, ngayon, saan ka ngayon hahanap ng mga bagong kaibigan? Saan ka ngayon makakakita ng mga tao na pareho yung goal na maging malago kay Kristo? Kasi yan na yung goal Bagong mananampalataya, no? Ang goal mo ngayon, lumago kay Kristo. Ikaw na, halimbawa tayo na lumang matagal ng mananampalataya, dapat meron na tayong growth in Christ. Na parang nakakahiya naman na matagal na tayong mananampalataya pero ang maturity natin, ang foundation natin konting alog lang di ba? Nagka-crumble na rin tayo sa ating pananampalataya. So, this is why going to church matters. Ito ang reason bakit we are commanded to go to church. Kasi dito po tayo makakahanap ng like-minded people na ang goal ay to grow in Christ. Sa Hebrews 10 po, bababasan po natin. Sabi po rito sa Hebrews 10, 24 to 25. And let us consider one another to provoke unto love and to good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Yung day na sinasabi po rito is yung end times, no? As we go and we see the end times approaching, the more na dapat tayo ay nagdadamayan. Diba? Sinasabi po rito assembling of ourselves. Ito po yung congregation. Ito po yung mga mananampalataya sa ating Panginoon. So see, the church is a place for people with the same goal. Ano po? Pupunta tayo sa church para ipakita ang pagmamahal natin sa Panginoon sa pamamagitan ng paglilingkod sa Kanya. Ang church worship service. Kaya po tinawag na service, hindi po tayo para paglingkuran. We are there to serve the Lord with what? With praises, with singing, and by learning from His Word. Kaya nga po ang format ng churches natin, we always have singing. Yung mga old hymns natin na based sa scriptures.
ang ating pagbabasa ng salita ng Panginoon, ang ating pagtugtog para sa Panginoon. Ano po, ang pag-aaral po, the preaching of the Word of God, ang pinaka-main, at masasabi natin pinaka-main event ng ating service sa ating Panginoon. Hindi para maligtas, kundi ginagawa natin to dahil tayo po ay ligtas na. And we ought to give back to God. Di po ba? Yan ang ating service sa ating Panginoon sa pagliligtas po niya sa atin. And we come to church para tayo rin po ay lumago sa kanyang salita. No? Katulad ng binasa natin, sabi dito, encourage one another to love and good works. Again, ito po ay utos sa atin pagkatapos po tayong maligtas. Hindi po para tayo maligtas. Yan, that's the reason. Reason number 2 kung bakit tayo nagpupunta sa church. And we also come to church to fellowship with one another. No? Instead of doing activities sa labas, nagkakaroon ka ng socialization, may mga ginagawa ka sa labas ng church na alam din naman po natin na kung nasa labas, walang rules diyan. No, depende sa barkada mo, depende sa pagkakaibigan, sa anong uring kaibigan meron ka. At madali diyan na magkaroon ng tukso. Ano po? Pero yung activities natin, na ginagawa natin sa loob ng church, ginagawa natin with our fellow believers, na ginagawa rin po natin in accordance to God. Sa sinasabi ng ating banal na salita, banal na Biblia, at hindi in accordance sa mundo. No. So katulad lang po nung camp, nagkatapos lang last week, 3 to 4 days. Anong ginagawa nila ron? They do sports, naglalaro sila, may physical activities, they find new friends, nagkakaroon ng talagang concentration of the learning of the Word of God. At merong charge ang bawat isa na ang ating youth ay magsilbi sa Panginoon. Saan sa labas ng church mo makikita yan? Yung ganyan, yes, merong finding new friends, merong sports, pero doon natatapos eh. Wala lang learning of the Word of God. Wala nang charge para maglingkod sa Panginoon. Sa mga fellowships natin, meron tayong youth, meron tayong young professionals, meron tayong young adult, di ba? Meron tayong adult, at sabi nga namin kahapon, pag mas matanda ka pa sa adult, ang tawag sa'yo, ancient. Biro lang po. Pero bakit meron tayong ganitong mga age group na fellowships? Bakit nasa loob ng church? Bakit church people din, yung mga nandun? Bakit? Kasi dito, magkakaroon tayo na tinatawag na fun and games. Magkakaroon tayo ng entertainment, na in accordance sa salita ng Panginoon. In accordance to what pleases God. Hindi yung kung ano-anong games, kung ano-anong entertainment na ina-offer ng mundo na kadalasan nauuwi sa tukso at kasalanan. Itong mga fellowship din po natin ito ay nagagamit natin para magkaroon ng specific Bible study o magkaroon ng gathering ang mga youth, ang young people, ang young professionals, para kung may tanong sila tungkol sa practical. For example, ito yung mga pangyayari sa buhay nila. Ano ba ang sagot ng Panginoon tungkol dito? Anong dapat nilang gawin? Nakakapagbigay tayo, yung mga elders natin, nakakapagbigay ng payo in accordance to the Word of God. Hindi yung in accordance sa ikot ng mundo. So, ayan, nagagamit po natin yan. At iba pong mga activities tulad ng sports fest, meron tayong talent fest, meron tayong pag-December, meron tayong mga kantata, di ba? Para para palaguin, para i-hone pa ang mga spiritual gifts na ibinigay ng ating Panginoon sa ating mga mananampalataya. Dito po dapat natin inilalagay yan eh. Diba, kung ikaw ay magaling sa sports, diba, dito ka sumali. Diba, kung ikaw dito ang basketball, walang murahan. Dito ang basketball, walang pikunan, Kasi nga, we are guided by the Word of God. Ito ang dapat na behavior natin sa sports, ito ang dapat na behavior natin sa mga talent fest, sa mga kantata, sa iba pang activities na tinatawag nga natin na wholesome activities. Na ang ating youth, imbis na gawin nila sa labas ito, na walang rules, na walang gabay ng salita ng Panginoon, our youth, our Christian youth can do these things and enjoy and have a wholesome activity,
in accordance sa salita ng Panginoon. But I also want to warn you, no, sa atin bilang mga bagong sa ating mga bagong mananampalataya, maging sa mga luma ng sa matagal na mga mananampalataya, no, you have to choose even your Christian friends, no. Choose also your Christian friends, kasi hindi po lahat ito yung nakakalungkot especially pag malaki na yung church, pag marami nang umaattend. Hindi po lahat kasi ng mananampalataya nagpupunta sa church para gawin yung goals na sinabi natin, na binanggit natin, ano. Unfortunately, merong mga sinasabi tayo na merong mga so-called Christians na umaattend ng church na hindi dahil sa spiritual reasons, kundi sa iba ng mga rason. Ito po ay mababasa natin sa Romans 16. Ito po. Romans 16 to 17. Sabi po rito, salute one another with an holy kiss. Mali po. Romans 16, 17 to 18 pala. 17 to 18. Now I beseech you, brethren, mark them which cause divisions and offenses contrary to the doctrine which ye have learned, and avoid them. For they that are such serve not our Lord Jesus Christ, but their own belly, and by good words and fair speeches deceive the hearts of the simple. Ayan, sabi ng Apostol Pablo, may warning, no? Mark them which cause divisions and offenses. Talagang dito pa lang, kahit nung sa mga first century Christians, meron nang talagang sumasali lang para manggulo, sumasali lang para lituhin ng mga tao, no? At sabi nga dito, for they that are such serve not our Lord Jesus Christ. So dito pala makikita natin na iba ang goal nila. Oo, they call themselves Christians, oo, sumasali sila sa atin sa church, pero tulad ng warning, no, ng ating Apostol Pablo, i-echo lang po natin yon. You also have to choose your Christian friends. Na sana po, no, na ang makikita natin, talagang pipili tayo ng kaibigan na talaga namang susumusunod sa doktrina ng ating Panginoon Kristo, na hindi dahil sa kanilang mga karnal na pangangailangan. At so mga kapatid, no, that is why it is very very important to choose your friends, even your Christian friends. Yung mga tao, di ba, na kung saan lagi mo silang kasama, may influence ka niyan, no? At meron nga sinasabi, di ba, sa secular, na kung gusto mong maging winner, sumama ka sa mga winner. Kung gusto mong maging maunlad, sumama ka sa mga mauunlad. Bakit? Magpapalakasan yung mga yan At bilang mananampalataya, kung gusto mong maging malagong Kristiyano, sumama ka sa malagong Kristiyano. At sumama ka dun sa mga bagong Kristiyano na gusto rin maging malago sa ating Panginoon Kristo. So choose your friends very very carefully. Na either way, kasi dalawa lang yan, no? Pag nagkamali ka ng pili ng kaibigan mo, either hilahin ka niyan, palayo kay Kristo, at kung tama naman yung magiging mga kaibigan mo mananampalataya, sila mismo ang tutulak sa iyo papunta kay Kristo. Pero alam niyo po, no, you know what? Bilang mananampalataya, wag din natin kalimutan, bakit hindi tayo yung maging ilaw para sa mga luma nating kaibigan, sa mga dati nating kaibigan. Na tayo nakakilala sa ating Panginoong Kristo, bakit hindi naman din tayo ang gamitin ng Panginoon para yung ating mga dating kaibigan na hindi pa nakakilala sa Panginoon, makakilala rin sila, no? Na baka pwedeng tayo yung humatak sa ating mga dating kaibigan papunta sa ating Panginoong Kristo. So, paano natin gagawin yan? Syempre, kung ikaw ay komportable na, no, ikwento mo sa kanila ano nangyayari sa church. Ganito yung nangyayari sa church. Oo, hindi perfect yung church namin, pero lahat kami, kaya nga kami nandun nagpapalakasan kami, no, para sa ating Panginoon, naglilingkod kami sama-sama. Oo, hindi perfect yung church namin, pero doon at least pinag-aaralan namin ang salita ng Panginoon. Hali kayo, ba't hindi kayo sumama, no? At kung hindi pa kayo comfortable na mag soul winning, no, sama niyo sila sa church, no, hayaan niyo kausapin sila ng pastor, ng mga elders doon, para sila yung mag soul win, and then who knows, baka ikaw ang gamitin ng Panginoon para yung dati mong mga kaibigan maging bago mong kaibigan kay Kristo,
At ngayon, meron na kayong bagong goal na sama-sama kayong maglingkod sa Panginoon at lumago kay Kristo. Sabi sa Matthew 5:16, sabi ng ating Panginoong Hesukristo, "Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven." So mga kapatid, be careful in choosing your friends, even Christian friends. But why don't you become a true friend to your old friends and be a light for them to the path towards Jesus Christ? Nawa po ay naging pagpapala ang ating devotion this afternoon. At tayo po ay dadako na sa ating pananalangin. At mamaya po, babatiin po natin lahat po ng ating mga nakasama ngayong araw na ito. At tingnan ko lamang po kung meron po tayo mga additional prayer requests. Okay, sandali lamang po. I-refresh ko lamang po ang ating prayer list. Okay. Isama rin po natin sa panalangin si Lola Gloria Adrias, ang nanay po ni Papa Josefina Adrias. Nanay po ni Papa, no? Ni El. And then si Josefina Adrias. Sama rin po natin si Maria Gan at si Cheryl Estipona Valle sa ating mga prayers. Okay. Okay. Si Lola Gloria ay naka-confine due to kidney disease at isama po natin siya sa ating prayers this afternoon. Sige po. Okay. Refresh ko lamang po. Ayan. Samahan niyo po kami sa ating pananalangin. Let us pray. Maraming dakila, maraming salamat po Panginoon sa salita na aming narinig. Salamat po Panginoon. At muli niyo kaming binigyan ng karunungan Panginoon. At paalala rin po sa amin, maging sa aming mga bagong mga kapatiran, maging sa mga hindi pa po nakakilala sa aming Panginoon, na tunay po Panginoon na kailangan namin maging maingat sa aming mga taong sinasamahan, na hanggat maaari Panginoon ay tulungan nyo kami at ituro nyo kami sa mga tao na makakatulong po sa amin na lumago sa inyo, na patuloy kaming encourage na maglingkod po sa inyo Panginoon. Maraming salamat po Panginoon sa inyong biyaya. Kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa inyo Panginoon sa lahat po ng mga nagdiwang at magdiriwang po ng kanilang mga kaarawan this week. At maraming salamat po sa kanilang buhay at patuloy niyo po silang pagpalain at gabayan at bigyan po ng mahabang buhay. Dalangin din namin Panginoon ang Pastor Lito Paraiso sa kanyang pastoral anniversary. Patuloy niyo pong pagpalain ng kanyang buhay. Ngayon din Panginoon ang mga church anniversaries, ang Moriah Bible Baptist Church, ang MIBC Burgos at ang MIBC Marikina Panginoon ay patuloy niyong pagyamanin, patuloy niyong hawakan at gabayan Panginoon, maging ang mga leaders po, ang mga pastors na itinalagaan niyo sa bawat church. Kayo po ang magbigay ng wisdom sa kanilang pamamalakad Panginoon, sa kanilang pamumuno, at patuloy niyong pagpalain ng mga churches po na ito. Pupuri kami Panginoon sa lahat po ng answered prayers Panginoon na tinugon niyo po sa amin. Maraming salamat sa biyaya Panginoon na patuloy niyo kaming hindi pinababayaan. Maraming salamat po Panginoon sa revival ng aming mga espiritu. Maraming salamat Panginoon sa mga naging commitment Panginoon ng maging ng aming mga church members nung nakaraang camp. Ang dalangin ko Panginoon ay gabayan niyo po sila at ang panawagan niyo pa rin Panginoon ang manaig sa bawat isa. Dalangin namin Panginoon patuloy ang Oraran Pacheco families at ang Martinez family at ang Florenda family Panginoon, at sila po ay
nagdi-grieve, Panginoon, sapagkat pumanaw po ang kanilang mga mahal sa buhay. Ang dalangin namin na patuloy na kaaliwan at patuloy na bigyan niyo po sila ng kapayapaan, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, ang aming mga kapatiran na may mga karamdaman, sina Lorea Jade Borja at sina Dory Grifalda at si Cornelio Grifalda, Panginoon, sila po ay inyong pagalingin. Si Sister Carmelita Belen sa kanyang pananakit, sa kanyang sugar, bumaba na po, maging ang pananakit ng paa at binti ng Nanay Yolanda Belen. Dalangin namin, Panginoon, si Ana Pulido, pagalingin niyo po ang kanyang goiter problem. Ngayon din, Panginoon, dalangin namin ang speedy recovery ni Gay Castillo Doctor, ni Casen Castillo, ang full recovery po ni Eliza Rojas, ni Norma Castillo, gayon din ang Sister Dang, ang kanyang recovery at ang kanyang daily strength. Dalangin din namin, Panginoon, si Angelina Quitariano, siya po ay na-stroke, at patuloy namin nilalapit, Panginoon, si Ma'am Adel Mabalot sa kanyang osteoarthritis. Dalangin din namin na pagalingin niyo po sa kanyang sakit, si Richard John Domo. Nilalapit din namin, Panginoon, ang full recovery ni Francesca Audrey Abad, ang kalusugan po ng Ima Zeni Paras, ngayon din, Panginoon, ang si Emma Reyes po na mayroong breast cancer. Nilalapit namin, Panginoon, ng Ma'am Baby Villamil sa kanyang high blood pressure, ngayon din, Panginoon, si Laila Lagos sa kanyang kidney stones, at si Sister Salvacion Vargas, ang kanyang blood pressure po ay mag-normalize na rin po. Nilalapit namin, Panginoon, ang sister po ni Joy Alaba na si Giselle Juarez, at magkaroon po siya ng kagalingan, maging ang Nanay Elvie Rivas, Panginoon, sa kanyang pananakit ng likod, siya po ay inyong pagalingin. Nilalapit din namin, Panginoon, si Kevin Bihasa na mayroong heart enlargement. Pagalingin niyo rin po, Panginoon, ang bukol sa leeg ng Nanay Lourdes Mercalesia, maging si EJ Mayriano, Panginoon, siya po ay may karamdaman, siya po ay inyong pagalingin. Nilapit na namin, Panginoon, si Armilio Hapitana, at pagalingin niyo po ang bukol sa kanyang leeg. Nilapit din namin, Panginoon, ang Nanay Susan Jose sa sakit po niya sa kanyang katawan at tuhod, at nilalapit namin, Panginoon, ng mga anak ni Ate Lisa Hardiniano, si Marlon na mayroong hypertension and hyperthyroidism, at si Moises na mayroong kidney problems and hypertension din. Nilalapit namin, Panginoon, si Lola Gloria Adria, siya po ay nakakonfine sa ospital dahil sa kidney disease, siya po ay inyong pagalingin. Maging si Tita Josefina Adrias, si Maria Gan, at si Cheryl Estipona Valle na meron pong cancer, siya po, Panginoon, ay inyong pagalingin. At dalangin din namin, Panginoon, maging ang Tita Susan Jose na meron pong lagnat, kayo po magpagaling sa kanila. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, si Yen and Brian Matsarbi para sa kanilang maayos na kalusugan. Ngayon din, Panginoon, ang Sister Baby Aya, Panginoon, ang kagalingan po ng kanyang hyperthyroidism. Nilalapit ko rin, Panginoon, ang Ate Huwing Pascual sa kanyang kagalingan, ang complete recovery po ng Tatay Tony Garvillas, at patuloy niyo pong pagalingin si Monica Hernandez na nasa ospital. Dalangin din namin, Panginoon, ang complete healing and recovery ni Elena Evilla, maging ang continuous ang aming mga panalangin din po, Panginoon, para sa lahat ng aming kapatirang may sakit. Nilalapit din namin, Panginoon, si Brother Moya na mayroong pong lagnat, siya po ang inyong pagalingin. Kaya din, Panginoon, nilalapit din namin, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay na mayroong malugang karamdaman, kayo po ang magpagaling sa kanila, sina June Santos at Esther Mariano at Rex Rosales na nagdadialysis, sina Emma Reyes, sina Lorea Jade Borja, sina Jolita Elisiralde, si Corazon San Jose, si Giselle Juarez, si Mary Rebamonte, si Amparo Cruz, si Cheryl Valle na meron pong mga cancer, maging ang sina Efren Inocencio, na Berbarda Lopez, si Perdis Kahar, si Frank Hardin na mayroon po mga komplikasyon sa diabetes. Kayo po ang magmirakulo sa kanilang buhay, Panginoon.
at alalahanan niyo po sila at bigyan niyo po sila ng kagalingan sa kanilang mga karamdaman. Nilalapit namin, Panginoon, ang mga kahilingan ng aming mga kapatiran, ang mga anak po ni Preacher Gary and Sister Dang, sina Grace, Faith, and Mercy. Patuloy niyo po silang hawakan sa kanila pong mga pag-aaral, sa kanilang mga pinagkakakitaan din, Panginoon. Patuloy niyo po silang iingatan. Gayun din, Panginoon, si Emily Muse, patuloy naming panalangin ng continuous strength para sa kanya, maging kina Christine and Katibu. Patuloy niyo silang bigyan ng kalakasan at paggabay, Panginoon, at ang provisions din po sa kanilang pamilya. Nilalapit din namin, Panginoon, ang aking family. Patuloy niyo kami bigyan ng strength, good health, and spiritual growth. Maging ang inyong lingkod, Panginoon, bigyan niyo ako ng kalakasan at wisdom sa leadership, maging sa ministries po na pinagkatiwala niyo sa akin. Ang Ma'am Sheila, patuloy niyo bigyan ng strength and health, ang wisdom sa kanyang business, maging kay Shem, Panginoon, at sa kanya pong pag-aaral sa mga ministries din po na pinagkatiwala niyo sa kanya, siya po ay inyong gabayan. Nilalapit namin, Panginoon, ang Brother Robert Soriano sa pag-aayos po ng kanilang petition papers. Kayo po ang gumabay sa kanila. Ang Nanay Dory Santos, patuloy niyo po bigyan ng physical and spiritual strength. Dalangin ko, Panginoon, ng good health para sa family and friends ni Maricel Kiambao. Gayon din, Panginoon, dalangin ko ang Sister Malulaw, patuloy na paggabay sa kanilang family members, bigyan ng spiritual growth and God's protection at ang pong protection, Panginoon. At dalangin ko rin, Panginoon, ang Ma'am Jenny Rapista at ang Pastor Gerald Rapista sa kanila pong sinimulang gawain sa Antique, sa Lawaan. Kayo po mag-provide para po sa inyong gawain sa lugar na yon. Marami pong makakilala sa inyo, Panginoon, sa pamamagitan po ng inyong ministry. Nalapit din namin, Panginoon, ang Nanay Lydia Inocencio. Bigyan niyo po ng guidance and provision ang Inocencio family, maging Abdul Razak family. Nalapit namin, Panginoon, patuloy ang Ma'am Merly and Preacher TJ Mabalot as they continue to work sa mission field. Kayo po ang gumabay sa kanila. Si Aida Ejok and family, patuloy niyang bigyan ng good health and protection. Dalangin din namin, Panginoon, ang Ate Beth Akong and kanyang family, patuloy niyo pong i-bless at gabayan ng kanyang pamilya. Ang Nanay Tuding, Panginoon, ang kanyang family, bigyan ng patuloy ng health at spiritual growth. Maging si Nabing Rain Severino, kanya pong mga mahal sa buhay, bigyan niyo po ng kalusugan at kalakasan at ang kanila pong business ay inyong pagpagpalain. At dalahin ko rin, Panginoon, ang Sister Yoli Jacinto, kanila pong kalusugan, si Ate Yoli and si Christine Sarmiento and family, kayo pong mabay sa kanila. Ang Nanay Faye Carpio, ang kanyang family, ang kanila pong kalusugan at pinansyal na pangangailangan. Dalayan ko rin, Panginoon, ang mga mahal sa buhay na Ma'am Baby William Miel na patuloy bigyan ng spiritual strength, kanyang health, ang kanyang heart desires, at maging ang salvation po ng kanyang mga mahal sa buhay. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang healing and good health, maging ang spiritual growth ng family po ng Sister Baby Aya Avestruz, ang kalakasan po ng nanay ng Brother Mars Sare na si Leonardo Sare. Kayo po ang magbigay nito, kayo po ang mag-provide sa pag-aaral po ng kanyang mga anak. Lalapit namin patuloy, Panginoon, ang physical na kalakasan po ng family ng Ma'am Teng Orhino, maging ang kanilang spiritual growth, maging ang kanilang unsaved loved ones, Panginoon. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, si May Grospe na mayroong ongoing problem sa kanya pong employer sa Saudi Arabia. Kayo po ang gumabay sa kanila at maayos na po ang problemang ito. Nalapit din namin, Panginoon, ang MIBM East Wind, ang building project po nila, ang Pastor Lito Paraiso and family. Kayo po mag-ingat po sa kanila, patuloy niyo po silang pagpapalain. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang si Tito Frank Zapata, maging maayos po ang kanyang mga lab works, x-ray at marami pang iba, Panginoon. Nilalapit ko, Panginoon, si Beth Corios, patuloy niyo pong bigyan ng good health, spiritual growth at pag-iingat sa kanilang travels, Panginoon, sa kanilang pagtatrabaho. Ngayon din, Panginoon, si Erlinda Kagomok, patuloy po siyang ingatan sa pagtatrabaho niya sa Qatar. Ingatan po ang kanyang dalawang anak na nasa Pilipinas, na si Brian at si Munch.
at patuloy po na maging faithful ang bawat isa sa pagpunta sa church. Patuloy niyo pong hawakan si Sister Alexis Salazar, maging ang kanyang pamilya, bigyan ng maayos na kalusugan, pagalingin po sa kanyang karamdaman. Ngayon din Panginoon, ingatan sa kanilang pagpasok. Maging ang Sister Lynn Hapitana, bigyan niyo po ng good health para po sa kanila at sa kanyang mga anak. Ganun din Panginoon, patubayan niyo po ang kanilang pisikal na pangangatawan at bigyan niyo po sila ng mas mahaba pang buhay. Hindi po, ingatan din po ang kanyang mga anak sa darating po na pasukan, makabili rin po sila ng kanilang mga pangangailangan. Dalangin ko rin Panginoon si Sister Carmelita Belen sa kanyang family, ang salvation po ng kanyang mga mahal sa buhay, pag-iingat po at inyong grace sa bawat isa, ang kanila pong heart's desires na kanilang kinumit sa camp. Ganyan din Panginoon ang patuloy na gamitin niyo po sila upang makasama po nila kanilang mga mahal sa buhay sa paglilingkod sa inyo at kayo po mag-provide ng kanilang mga pangangailangan. Nilalapit ko rin Panginoon si Rafael Valdez, siya po ay nasa Cebu City ngayon at patuloy po na maging maayos ang kaganapan doon at patuloy niyo po silang gabayan at ingatan maging hanggang sa kanilang pag-uwi sa Laguna. Nilalapit din namin Panginoon si Ate Alex na maipasa niya po ang kanyang mga subjects, maging kanyang thesis at patuloy niyo po bigyan na maayos na kalusugan at pinansyal na pangangailangan kayo po ang tumugon sa Valdez family. Nilalapit namin Panginoon ng Blessed Hope Christian Academy, ang patuloy na enrollment po dito Panginoon, kayo po magbigay ng estudyante po sa school na to at patuloy na gabay po to wisdom ang ibigay nyo sa administrator, sa principal, maging sa teachers and staff ng Blessed Hope Christian Academy. Patuloy namin nilalapit Panginoon ang mga elders namin, ang mga senior citizens, kayo pong gumabay sa bawat isa, pagalingin ng mga karamdaman, alisin ang mga sakit Panginoon na nararamdaman at ang provision niyo po araw-araw ay ibigay niyo po sa kanila, maging ang mga online services po namin, maging ang mga pastors, preachers, ang inyong mga manggagawa Panginoon, kayo po ang gumabay mag-provide sa pangangailangan po ng bawat isa. At dalangin ko Panginoon ay lahat po ng nanonood ngayon, maging sa manonood pa, patuloy niyo mong tugunin ang kanilang mga personal prayer requests, mga heart's desire Panginoon, kayo po ang tumugon dito. Ganyan din patuloy niyo pong i-bless ang gawain na ito, ang ministry na ito, para po patuloy na makatulong sa spiritual growth ng bawat isa. Maraming salamat Panginoon. Ang dalangin ko, pag-iingat, paggabay at pagpapala po sa bawat isa na nakikinig ngayon, nakikinig pa. Maraming salamat Panginoon. Ito ang aking samot dalangin sa pangalan po ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen at amen. Amen. At muli maraming salamat po na sinamahan niyo po kami hanggang sa hanggang sa matapos po ang ating pananalangin. Napakalaking bagay po na tayo po ay sama-sama sa ating pananalangin. At ngayon po ay dadako na po tayo sa pagbati sa lahat po ng nakasama natin ngayong hapong ito. At we truly appreciate everyone na ang sumama po sa amin. Of course, kasama po natin Ma'am Sheila and Brother Shem, ang Ma'am Joyce Tigan. Good afternoon po. Nakasama rin po natin Sister Sherilyn Valdez, Tita Annette Guevara Kiben. Magandang hapon po and praise God po for the answered prayer. And then Nanay Susan Jose, Sister Venus Belen, magandang hapon po. Nanay Winnie Crame, belated happy birthday po. And then nakasama rin po natin si Deacon George Cardenas, magandang hapon po. Maging kay Ma'am Baby Villamiel, Sister Helen Ortiz Paras, magandang hapon po. Then nakasama rin po natin, nakulaman po rito, Sister Carmelita Belen, magandang hapon po. And then Sister Elena Evilla, magandang hapon din po. At tingnan ko lamang po rito, ano po, ayan. And then ang aming kaibigan na si El Adrias, magandang hapon at salamat na patuloy ka namin nakakasama sa Hardin ng Panalangin. Maging kay Brother Robert Soriano at kay Nanay Percy Zapata, good afternoon po. Ang Sister Baby Aya, magandang hapon din po. And then Nanay Tuding Severino, magandang hapon po. Maging kay sa aking nanay, si Nanay Amihan Yabut, magandang hapon po. Nakasama rin po natin ngayong hapon ito ang Sister Bingring Severino, Brother Romar Bernales, magandang hapon sa inyo. Maging kay Sister Agnes Casiao,
Nakasama rin po natin si Michelle Joy Tubiron Tanyedo. Ayan, magandang hapon po sa iyo at salamat sa pagsama sa Hardin ng Panalangin. And then, kasama rin po natin Pastor Neil Kekep. Magandang hapon po, Pastor. At patuloy po kayong magpalakas. Ano po? And then, we will always also include you in our personal prayers. Ma'am Esther Pangilinan Orihino, magandang hapon po. And regards din po kay preacher nato, kay Ate Lani Alvarez Mabesa. Ito po ay pinsan ko, ang anak po ng Nanay Daisy. And advance happy birthday na rin po kay Nanay Daisy Alvarez. And then nakasama rin po natin Preacher Manny Nicolas. Magandang hapon po. Sister Irene Careso Mabansag. Ate Lisa Hardiniana, magandang hapon po. Sister Je De Los Santos, magandang hapon po. At nakasama rin po natin Nanay Lourdes Mercalessia, ang Nanay Lydia Inocencio, Ate Beth Akong, good afternoon or good morning kung nasaan ka man dyan sa US, at patuloy kayong ingatan ng Panginoon. Ninang Risa Formelosa Lumangyaw, magandang hapon po Ninang Riz. And then nakasama rin po natin si Josefina Adrias. Ayan. At patuloy po namin kayong ipapanalangin. At kasama rin po natin si Vic Hardiel, magandang hapon sa iyo. And then Ma'am Doris Santos, magandang hapon po. Sa aking kapatid na si Patricia Yabot, magandang hapon. Sa aking kaibigan na si John Rigo. Sir John, maraming magandang hapon sa iyo. Salamat sa pagsama sa Hardin ng Panalangin. And then nakasama rin po natin ang Sister Marian and Brother William Cabana. Good afternoon po. Sister Sharon Gesmundo, magandang hapon din po. Maging kay Clara Juliet, magandang hapon sa iyo. At kay Erlinda Kagomok, magandang hapon po. Yan lamang po ang lumabas sa ating live. Ano po, at kung hindi namin kayo nabanggit na bati, ay humihingi po kami ng pamanhin. But we always encourage po na paki-comment po kung kayo po ay nanonood, upang yan po ay magstay sa ating live at maisulat po natin para sa ating pagbati sa pagtatapos po ng ating gawain. Yan lamang po, patuloy natin panalangin, maging ang Preacher Gary Chuan, si Sir Dang, sila po ang mangunguna sa Hardin ng Panalangin sa Thursday, sa ganap po na alas 5 ng hapon. Bukas po ang ating prayer meeting sa pangunguna ng Pastor Mike Digan. Ayan, at maraming salamat po, at nakasama namin kayong lahat ngayong hapong ito. Kung loloobin po ng Panginoon, next Tuesday po ulit ay magsama-sama po ulit tayo sa Hardin ng Panalangin. Maraming salamat po. Patuloy lamang po tayo magtiwala sa Panginoon. And God bless you all.